Umandar na naman ang hallucination nitong si VP Sara at sinasabi niya isang taon ng galit ang mga Pilipino sa pagkidnap daw at pagkakakulong ng kanyang ama. Oh, asan? Asan ang galit? Ha? Magtawag ka, hinahamon kita ngayon na VP Sara. Magtawag ka ngayon ng rally ng sa EDSA. Tawagin mo ang lahat ng mga galit na Pilipino. Tingnan natin kung merong pangkakampi sa'yo. O sige na, magtawag ka ngayon para malaman natin na ang sinasabi mong yan ay isang katang-isip lamang sa'yo. Hallucination sa'yo yan. Galit ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ngayon ay abala sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi nila iniintindi yung pagkakakulong ng tatay mo. O, hindi naman siya inosente. O, di ba? O, magtawag ka ngayon ng rally, hinahamon kita. Napakalakas din ng ilusyon ni VP Sara na magdeklara agad ng planong pagtakbo ng 2028 bilang presidente, habang ang lahat ay abala sa pagharap sa hamon ng buhay at sa lahat ng mga tinatahak ng mga problema sa buhay, ay abala naman si Sara sa pagdeklara ng kanyang pagka-presidente sa 2028 at napakataas pa ng kanilang palagay sa kanilang sarili na number 1 daw siya, na siya ang pinakamalakas na kandidato. Ha? Asan? Hindi ka iboboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano sa buong Pilipinas kasi gusto mo ipatapon ang bangkay ni President Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Gusto mong ipapatay si BBM, gusto mong ipapatay si Lisa, gusto mong ipapatay si Martin. Paano ka naman iboboto? Ngayon, ito naman mga Dilawan at Pinklawan, hindi ka rin nila iboboto sapagkat meron silang kandidatong sarili nila. Andyan si Madam Lenny, andyan si Kiko, andyan si Bam, andyan si Coco Pimentel, andyan si Risa Hontiveros. Bakit ka naman nila iboboto? Ang Philippine politics is divided only to two major camps, Marcos and Aquino. So either dyan lang ang mananalo. Kaya lang nanalo yung tatay mo noong 2016 kasi dinala siya ng Marcos. Kaya ganon. Ngayon, saan ka pupulot ng boto? Yun namang mga leftist, ayaw na ayaw rin sa'yo dahil galit sila sa'yo. Ngayon, sino aasahan mo? Yung INC? Bakit? Ha? Ang INC, iboboto ka niyan, dadaling ka niyan, pag nakita nila na ikaw talaga yung pinakamalakas. Pero kung hindi, siyempre, hindi ka rin nila dadalhin. Ngayon, yung ibang mga partido, hindi ka rin nila dadalhin sapagkat mas makikianib yan o magko-coalition yan doon sa administration or doon sa opposition. Kasi, siyempre, para meron silang mga kandidato sa kanilang senatorial slate. Kaya, hindi ka pa rin nila dadalhin. Kaya, yung sinasabi ninyo na number 1 ka, pinakamalakas ka, napakalaking ilusyon at kasinungalingan yan. Saan ka pupulot ng boto? Sa Davao lang. Ilan lang yun? Hindi ka paabot ng 5 milyon.